Sa nakaraang video ay natapos tayo kung saan muling lumipat ang eksena sa gitnang bahagi ng Blue Carp Lake kung saan makikita ang isla na pinangyarihan ng laban sa pagitan ni Ye Xinghe at ng mapanganib na dambuhalang Tianji Demon Beast. Kung saan makikita dito si Xia Yuning na kasalukuyan pa ding walang malay kung saan mapapansing may kung anong halimaw ang nasa kanyang tabi at kasalukuyan siya nitong pinag-aamoy sa di malamang dahilan na animoy gusto din siya nitong gawing hapunan. At makalipas pa ang ilang sandali ay tuluyan na din itong nagkaroon ng malay kaya naman agad na din itong iminulat ang kanyang mga mata upang tingnan kung ano naman ang kanina pa paamoy-amoy sa kanyang katawan. At habang nag-iinat ay sinabihan nito ang isang demon beast na tumigil na ito sa paglalaro sa kanyang paligid dahil ayaw niya ng magulo. Subalit di niya napagtanto na ang kanya palang sinasabihan ay hindi si Ye Xinghe kundi isa na namang halimaw na kasalukuyang nakalapit sa kanya. Maya-maya pa ay lininggan na din ni Princess Yuning ang aayaw tumigil na halimaw at bigla siyang natahimik ng dahil sa pagkagulat sa sumambulat sa kanyang dambuhalang lubo na may maamong mukha. At nang mapagtanto na niyang isa na naman pala itong halimaw at hindi ang ating bida na kanyang inaakala ay maririnig na napasigaw ito ng malakas dahil sa lubhang pagkagulat at takot sa malaking lubo sa kanyang tabi. At sa sobrang takot ni Princess Yuning sa dambuhalang lubo ay napaupo na ito habang kinakabhang tinatanong ang kalangitan kung ano na namang kamalasang ibinigay nito sa kanya dahil kakatapos pa lamang niyang mamahinga dahil sa pagod sa pakikipaglaban sa Tianji Demon Beast subalit sa kanyang pagdilat ay meron na namang panibagong problema siyang makakaharap. At nang dahil sa takot ay papatakbo na sana ito subalit agad din naman siyang natigilan nang mapansin niya ang maamo nitong mukha kaya naman agad niyang napagtanto na walang balak sumalakay ang dambuhalang lubo gaya ng kanyang iniisip dito kani-kanina lang. At habang tinitingnan niya ang dambuhalang halimaw ay napag-alaman niyang wala nga talaga itong balak na umatake sa kanya at gawin siyang hapunan dahil sa amo ng mukha at mga mata nitong tinataglay na animoy nagsasabing wag siyang matakot sa kanya. Nakitang-kita naman sa harapan ng may kaunti pa ding pagkabaalang si Xia Yuning dahil mahirap nga namang magtiwala ng basta-basta sa isang demon beast na gaya nito kahit na may maamo pa itong itsura, at habang nababahala naman si Xia Yuning sa price niya ng demon beast ay makikita namang patuloy lamang siya nitong tinitingnan na animoy merong gustong sabihin dito. At makalipas nga ng ilang sandali nang makasigurado na ang Demon Beast na di aalis si Xia Yuning sa oras na tumalikod siya ay agad na nga din itong tumalikod na animoy meron kukuning kung anong bagay na para kay Xia Yuning. At lalo pang nagulat si Xia Yuning at nagtaka sa ginagawang kilos ng Demon Beast sa kanyang harapan habang patuloy niya lamang pinapanood ang pinaggagawa ng halimaw. Maya-maya pa ay bumalik na din ang dambuhalang Demon Beast dala ang isang sulat at ito siguro ang kanina pa gustong maibigay ng halimaw sa kanya kung saan tila mahalaga ang nasa sulat na iniutos ng makapangyarihang Empress sa halimaw na ibigay dito kaya't di ito naiwan-iwan ng halimaw. Maya-maya pa ang tuluyan na itong nakalapit kay Xia Yuning upang ibigay na nga ang nasabing sulat na para dito na iniwanan ng makapangyarihang Empress sa halimaw habang makikita namang patuloy lamang itong nagtataka sa kung bakit tila may pagkamaamo ata ng mga kilos ng halimaw sa kanya. Kaya naman di na din siya nagdalawang isip na kunin ang bagay na iniaabot ng halimaw sa kanya kung saan makikitang may kung anong nakasulat sa papel na kanyang kinuha sa halimaw. At nang basahin na niya ito ay napag-alaman niyang kagagawan pala ito ng makapangyarihang Empress na bigla na lamang sumulpot upang iligtas si Ye Xinghe mula sa pag-atake ng Tianji Demon Beast sa di pa malamang dahilan dahil ni minsan ay di pa din naman niya nakitang kasama ito ni Ye Xinghe, at ang nilalaman naman ng sulat ay ang kalagayan ni Ye Xinghe na nasa ligtas na katatayuan sa kasalukuyan sa pangangalaga ng makapangyarihang Empress. At habang binabasa ni Xia Yuning ang sulat ay napansin niya rin ang kagandahan ng pagkakasulat sa papel na kanya namang ikinamangha sa makapangyarihang Empress dahil di lang pala kagandahan ang meron ito at bukod sa lakas na tinataglay nito ay magaling din pala itong magsulat. At nang mabasa na niya ng buo ang nakasulat ay agad siyang nakahinga ng maluwag dahil wala na siyang dapat pang ipag-alala sa kalagayan nito dahil sinasabi naman sa sulat na nasa mabuti na itong kalagayan sa kasalukuyan. Subalit bigla na lamang tila nagbago ang pinta ng mukha ng prinsesa nang may mapagtanto siyang isang bagay na dahilan nito. Maya-maya pa ay bigla na lamang nitong inabat ang sulat sa lapag sa di pa malamang dahilan habang may panggagalaiti niyang sinasabing bakit dinala na ng makapangyarihang Empress papalayo sa kanya ang kanyang kaysa isang lalaki. At makikitang lalo pang lumala ang masamang iniisip ni Xia Yuning sa pinaggagawa ng dalawa habang magkasama na parang yung asawa ko lang pag nagtatrabaho ang idol nyo sa malayo.
Pasensya na, balik tayo sa kwento. At habang tinutuyo ang hangal ay may bigla na namang pumasok sa kanyang isipan kaya naman agad na din itong pansamantalang huminto sa pag-iisip ng kung ano-ano subalit di pa din nawawala sa ekspresyon nito ang labis na panggagalaiti niya sa makapangyarihang Empress. At ang naisip pala nitong bagay kanina ay ang tanungin ng puting lubo sa kanyang kalapit kaya naman pag-alit niya itong kinumpronta at mariin niyang sinasabi na kailangan nitong sabihin ang kinaroroonan ng dalawa kung ayaw nitong masaktan. Subalit tila di naman pinansin ng Demon White Wolf Beast ang pagbabanta nito sa kanya at tinugunan lamang siya nito ng napakagandang tingin na animoy di inuunawa ang mga pinagsasabi nito sa kanya. Maya-maya pa ay tumugon na din ang Demon White Wolf Beast kay Xia Yuning ng isang mabilis na pag-iling ng kanyang ulo senialis na wala itong alam sa kung nahahaan ang lugar na pinagdalhan ng makapangyarihang Empress kay Ye Xinghe. Na agad namang naunawaan ng nababahalang si Xia Yuning na baka maaga ng magandang Empress ang kanyang lalaki at nag-aalala na lamang niyang sinambit na ang kanyang Ye Xinghe ay napinsala ng malubha sa pakikipaglaban sa dambuhalang Tianji Demon Beast at bigla na lamang dinala ng misteryusong Empress dahilan upang di niya malaman ang nangyayari sa ating bida. Maya-maya pa ang bumalik na naman ang balituktok nito sa ulo at malakas itong nasisigaw at sinasabi niya sa dalawa na alam niyang nasa loob pa din ng Blue Carp Lake ang mga ito at dilalayo ng basta-basta kaya't alam niyang magagawa din niyang makita ang kinaroroonan ng mga ito sa dikalaunan. At matapos ang tagpo sa may balituktok na si Xia Yuning ay lumipat naman ang eksena kung saan ipinapakita ang pagsikat ng magandang buwan at dahil sa liwanag nito ay makikita ang isang bundok na napalilibutan ng makapal na kagubatan. Kung saan sa ibaba nito sa loob ng isang kuweba ay makikita ang isang malakas na enerhiyang nagliliwanag sa kapaligiran ng kuweba, at makikitang nanggagaling ang liwanag sa isang animoy bula ng enerhiya na naiipon sa iisang parte lamang. At ang bulang enerhiya palang ating nakita ay nagmula kay Ye Xinghe na makikitang kasalukuyan ng naghahabol ng hinga senialis na talagang nanghimagod din ito sa nangyari sa kanyang dantian na kagagawan ng makapangyarihang Empress. At makikitang mapapansin ding nang dahil sa sobrang init na kanyang nararamdaman ay naapektuhan din pala nito ang nagyayelo niyang hinihigan dahilan upang matuno na ito habang kasalukuyan paring nakahiga ang ating bida na nanlambot sa nangyari. Maya-maya pa ay muli na namang nagsalita ang makapangyarihang Empress na si Shangguan at sinabi nito ang normal na cultivator ay napakaraming kakulangan at kahit paanong gawing effort sa pagko-cultivate ay tanging kakarampot lamang na kapangyarihan ang makukuha nito. At sinabi pa ng makapangyarihang Empress na kaya naman tinulungan niya ang ating bidang mabuksan ang lahat ng meridian nito na siyang pumipigil sa isang normal na cultivator na makaangat sa isang legendary cultivator at dagdag pa nito na mula ngayon ay magagawa na ni Ye Xingheng maabot ang level na kagaya niya at bibilis din ang pagtaas ng lakas nito na masasabing di normal dahil sa ginawa niya sa dantian nito, habang si Ye Xinghe naman ay makikitang nanlalambot pa din sa dinanas niyang sakit mula sa pagbubukas ng lahat ng kanyang meridian. At nang marinig ng ating bida ang magandang pinagsasabi ni Empress Shangguan ay agad siyang ditong nagpasalamat dahil muli na naman siya nitong binigyan ng isang pabor at di na niya alam kung papaano pa mababayadan ang makapangyarihang Empress. At nang marinig naman ng makapangyarihang Empress ang mga sinabi ni Ye Xinghe ay di na niya ito tinugunan pabagkus ay tiningnan na lamang niya si Ye Xinghe nang may bahagyang pagkamangha sa di malamang dahilan. At ang ikinamangha pala ng makapangyarihang Empress sa ating bida ay ang pagiging napakalakas ng katawan nito na umabot pa sa puntong mapasabi siya kay Ye Xinghe na nakakamangha talaga ang ating bida dahil nagawa nitong matagalan ang isinagawa nilang pagbubukas ng daluyan ng aura ni Ye Xinghe. At nang marinig naman ng ating bida ang pamumuri ni Empress Shangguan sa kanya ay tinugunan niya ito ng isang masayang ngiti, sabay sabing ginagawa lamang niyang lahat upang maging isang napakalakas ng Emperor balang araw. Subalit sa isip-isip ng ating bida na talaga namang nakakapanglambot din ang hirap niyang naranasan kanina dahil muntikan nang bumigay ang kanyang buong katawan sa pangyayari. At dagdag pa ni Ye Xinghe na buti na lamang at agad na ding muling nag-circulate ang kanyang star energy sa katawan na dahilan kung bakit niya nagawang mapagtagumpayan ang isinagawa ni Empress Shangguan sa kanyang dantian. Maya-maya pa ay tuluyan na ding bumangon si Ye Xinghe sa kanyang kinahihigan habang sinasabing sa tingin niya ay kaya na niyang makatayo dahil nararamdaman niyang onti-onti nang bumabalik ang kanyang lakas. At nang makita naman ni Empress Shangguan ang pagtayo ni Ye Xinghe ay agad niya itong sinabihang unahin munang magpalakas bago lumabas ng kuweba at siya naman ay aalis na din at sisiguraduhin niyang sa paglipa ng panahon ay hahanapin niya si Ye Xinghe para sa kanilang napagkasunduang dalawa.
At matapos ni Empress Shangguang magpaalam sa ating bida ay agad na nga din itong lumisan kung saan makikitang bigla na lamang itong naglaho sa harap ng namamangha nating bida. At naiwan naman sa kuweba si Ye Xingheng iniisip ang lakas na tinataglay ni Empress Shangguan kung saan sa isip-isip ng ating bida na di talaga maitatangging lubhang napakalakas ng makapangyarihang Empress at nararamdaman niyang ang level nito ay nasa rurok na ng tagumpay na umabot pa sa puntong di na niya ito kaya pang sukatin at binigyan pa siya nito ng isang tulong kung saan sa kasalukuyan ay may kwalifikasyon na din siyang maabot ang level na kasing lakas nito balang araw. At dagdag pa ni Ye Xinghe na kung mangyari nga ang bagay na kanyang naiisip ay siguradong di na mabubuhay pa sa pangmamaliit ang buong Asher Feather Clan at hihirangin pa sila balang araw na may pinakamalakas na clan sa lipunan. Maya-maya habang nag-iisip ng malalim ang ating bida ay may kung anong bagay naman ang pumasok sa kanyang isipan dahilan upang maalarma ito sa kanyang kinauupuan. At habang nababahala ay naisip niyang siguradong kasalukuyan ng ipinamamalita ng mga hangal ang kanyang pagkasawi sa kamay ng dambuhalang Tianji Demon Beast dahil nasaksihan ng mga ito kung papaano siyang tinatalo ng halimaw. At dagdag pa ng ating bida na siya lamang ang dahilan kung bakit di pinapakialaman ng ibang clan ang Ye family dahil natatakot sila sa kanyang background subalit kung sakaling maniwala nga ang mga hangal na tuluyan na siyang nasawi, ay siguradong malalagay sa alang-inang sitwasyon ang buong Asher Feather Clan kasama na ang kanyang buong pamilya na siguradong pupuntiryahin ng mga hangal na miyembro ng Dark Moon Supreme Family at maging ng mga patay gutom na miyembro ng Asher Feather Clan. At matapos ang eksena sa ating bidang nag-aalala para sa kalagayan ng kanyang clan ay bigla namang lumipat ang tagpo sa Ye family kung saan ipinapakita ang bak-ana ng kanilang Asher Feather Clan. At makikita ang ama ng ating bida na si Ye Zuo na punong-puno ng mga pasa at bogbog sa mukha na bigla ang natamba sa lapag na animoy may kung sinong hangal na tumulak dito senialis na di nga nagkamali si Ye Xinghe na meron ngang masamang mangyayari sa kanyang pamilya kung magkataong paniwalaan ng mga patay gutom ang anim na mga hangal na cultivator na siyang umataki sa kanila ni Xia Yuning. At maya-maya pa ay may isang patay gutom na cultivator ang malakas na tumapak sa likuran ng ama ni Ye Xinghe at mayabang nitong inuutusan ang kanyang mga kasamahang magdamaling gumawa ng gulo at ang hangal na cultivator ay mukhang galing sa clan ng Dark Moon Supreme Family na wala talagang nagagawang maganda. Kung saan ito si Liang Shu na isa ding young master ng Dark Moon Family at siya rin ang pasimuno sa kaguluhang nangyayari sa pamilya na kinabibilangan ng ating bidang si Ye Xinghe. Kung saan mariin itong nakatingin sa ama ni Ye Xinghe, at mariin din itong tinatapakan ang likuran nito na parabang isang walang bitukang cultivator na nahihibang sa kanyang pinaggagawa. At mayabang pa nitong sinasabihan si Ye Zuo na isang walang kwentang nilalang at dagdag pa ng hangal na di na dapat hinahayaan pang mabubay ang mga kagaya nilang cultivator na wala namang mga silbi dahil sayang lamang ang kinakain ng mga ito. At dagdag pa ng patay gutom na si Liang Shu na ang kanilang Dark Moon Supreme Family ay masyado nang nagagastusan sa pagpapakain ng mga gaya nilang mga wala namang kwentang nilalang at walang pakinabang sa kanilang pamilya. Dahil kitang-kita naman ng dalawa niyang mga mata na sobrang hihina ng katawan ng mga ito para man lang sana magtanim sa kanilang lupain at makapag-ambag sa Dark Moon Family. At ang pangmamaliit namang pinagsasabi nito sa lahat ng miyembro ng Asher Feather Clan ay di naman masagot ng mga ito at mas pinipili na lang nilang manahimik dahil sa takot na agad silang paslangin ng mga patay gutom na miyembro ng Dark Moon Supreme Family. Maya-maya pa ay muli nang nagsalita ang patay gutom na si Liang Shu at nanggagalaiti niyang sinabi ang mga aliping gaya nilang isa lamang hamak na basura ay walang karapatang tumingin sa kanya dahil siya ang master ng mga ito. At matapos niyang magsalita ay bigla na lamang itong merong bagay na kinuha sa kanyang likuran at mukhang may gagawin na naman itong kawalang hiyaan sa mga miyembro ng Asher Feather Clan. Na makikitang nagulat at nabahala nang makita nilang muli na namang gagawa ng kahangalan ng patay gutom na si Liang Shu sa kanila. Maya-maya pa ay kumilos na nga ang hangal at gaya ng ikinakatakot ng madami ay gumawa na naman nga ito ng isang pagpapahirap sa gaya nilang walang kalaban-laban kaya naman malakas ang loob nitong basta-basta na lang umatake upang pahirapan sila. At ang ginawa nitong pagwas-iwas ng letigo ay tila patungo sa isang miyembro ng Asher Feather Clan na nakatingin sa kanya ng may takot. At maya-maya lang ay buong-buo nang ang nasalo ng lalaki ang dulo ng letigo ng patay gutom na si Liang Shu dahilan upang tumilapon ang kaawa-awang lalaking miyembro ng Asher Feather Clan.
At kitang-kita ang di magandang sinapit ng lalaki sa letigo ng patay gutom na si Liang Shu dahil makikitang talagang tumilapon din ito sa di kalayuan habang napapaikot ni Alice na talagang malakas din ang nasalo niyang atake. Habang ang iba namang mga kamiyembro ng Asher Feather Clan ay makikitang kinakabahan ng tingnan man lang ang hangal na young master ng Dark Moon family sa takot na baka sila naman ang pagbalingan ng nahihibang na si Liang Shu. At maya-maya pa ay makikita na din si Patriarch Yejun na kasalukuyan nidang nakahandusay sa lapag na puro din bogbog gaya ng sinapit ni Yasuo sa kamay ng hangal ni Alice na wala ding nagawa ang tinatagong lakas ni Uncle Patriarch sa mga tauhan ng Dark Moon family. Maya-maya pa ay makikitang di pa din kontento ang hangal sa kanyang mga ginawa kaya naman kinuha pa nito sa lapag ang walang malay na si Yasuo, at ihinigas patungo sa mga kamiyembro nito na makikitang wala man lang ginagawang aksyon upang ipagtanggol ang kanilang mga sarili sa takot na masawi ang kanilang mga buhay. Habang ang hangal naman ay mayabang na nagtatanong kung lahat daw ba ng miyembro ng Asher Feather Clan ay kasalukuyan ng nasa kanyang harapan, habang may pagkamayabang na humaharap sa lahat. At ang katanungan naman ng hangal na si Liang Shu ay tinugunan ng kanyang kasamahan ay sinabi nitong nandito na nga ang lahat, dahil wala ni isang gusto man lang magsalita sa mga Ye family. At nang marinig ng patay gutom na si Liang Shu na nandito na nga ang lahat ng miyembro ng Asher Feather family ay may pagkamayabang na itong nagsalita at sinabi nitong ipinamumuka niya lamang sa mga ito na nanaginip lamang ang mga ito kung iniisip nilang magagawa ng kamiyembro nilang si Ye Xinghe na ipagtanggol sila sa lahat ng oras. Dagdag pa ng hangal na ang nangyayaring paghihirap nila ngayong gabi ay dahil sa kagagawa ni Ye Xinghe kaya naman ito ang nararapat nilang sisihin, subalit sinabi din ng hangal na kaluluwa na lamang ni Ye Xinghe ang hanapin ng mga ito kung sakali. Dahil kasalukuyan na itong walang buhay, at ang pinagsasabi naman ng hangal na si Liang Shu patungkol sa ating bida ay ikinagulantang naman ng lahat ng mga nakarinig na miyembro ng Asher Feather family kung saan maging si Uncle Patriarch at Yasuo ay labis na nanlaki ang mga mata dahil di nila sukat akalaing mawawala na lamang si Ye Xinghe ng basta-basta. At muli na ngang nagsalita ang patay gutom na si Liang Shu at sinabi nitong napakasayang naman ni Ye Xinghe na may pambihirang talento sa pagkukultivate dahil sila pa ang nakabangga. Bukod pa dun ay sinabi din ito sa lahat ng miyembro ng Asher Feather Clan nang may pangmamaliit na di sapat ang pambihirang talento ni Ye Xinghe upang baguhin ang kanilang mga katatayuan sa buhay dahil madali din lamang nila itong nailigpit ng walang kahirap-hirap. At habang humagalpak ng tawa ay sinabi nitong dahil sa pagkasawi ng kaysa-isa nilang pag-asang si Ye Xinghe ay mananatili na silang alipin ng Dark Moon family habang buhay at di na nila mababago pa ang kanilang tadhana kahit na ilang katulad pa ni Ye Xinghe ang isilang sa kanilang pamilya, at ang mga pinagsasasabi naman ng hangal ay nagbigay ng labis na pagkalugmok sa lahat ng nakarinig. Kaya naman mas pinili na lang nilang manahimik sa kanilang kinatatayuan ng may pagsisisi na nagtiwala pa sila sa ating bidang magagawa nitong may taas ang kanilang clan sa lipunan dahil ngayon pa lamang ay binaygo na sila nito sa kanyang pagkasawi. At ang kanila namang mga ekspresyong ipinakita ay labis na ikinatuwa ng animoy demonyong si Liang Shu na humahagalpak ng tawa habang sinasabing ito ang gusto niyang nakikita sa mukha ng mga alipin ang pagbagsak ng kani-kanilang mga pangarap. At dagdag pa ng hangal na ito din lamang ang nararapat sa kanilang mga basura dahil ang isang alipin ay mananatiling alipin habang buhay. At malakas pa nitong isiniwalat na ngayong gabi ay plano niyang burahin sa mukha ng mundo ang kasaysayan ng buong Asher Feather Clan upang di na muli pang magsilang ang mga ito ng isang kagaya ni Ye Xinghe na nagbigay sa kanila ng labis na sakit ng ulo. Subalit dagdag pa ng manyakis na si Liang Shu na bago niya simulan ang pagpatay sa mga ito ay nais niya munang magsaya, habang nakadila ang hangal na animoy asong kaling tigang na tigang. At may pagkademonyo niyang sinabi na gusto niyang lasapin ang sarap ng lahat ng kababaihan ng Asher Feather Clan bago niya ito isa-isahing paslangin ng saganan daw ay magkaroon naman ng kahit kunting pakinabang ang mga ito bago masawi ang mga buhay, habang makikita sa kanyang likuran ang mga hayok sa laman niyang kasamahan na tila gustong-gusto ding gawin ang sinabi ng hangal nilang young master. Maya-maya pa ay nagsimula na nga ang hangal sa kanyang mga tinuran kung saan mabilis niyang inutusan ang mauutog niyang kasamahan na dalhin sa kanya ang natitipuhan niyang unahing tikman. At ang kanyang itinurong babae ay agad namang dinampot ng mga patay gutom upang dalhin papalapit sa hangal nilang young master kung saan makikitang nagpupumiglas pa si Yuer dahil di niya pinangarap na babuyin lamang sa harap ng maraming tao kahit na isa lamang siyang alipin. At nang makita ng ama ni Yuer na ang kanyang anak ang dinampot ng mga hangal para unahing pagsoan ay labis itong nanggalaiti at nagpumiglas upang sana ay sagudin ng hangal habang umiiyak niyang sinasambit na isang halimaw ang kagaya ni Liang Shu.
Subalit ang ginagawa naman nitong pag-iyak para sa dangal ng kanyang anak na babae ay lalo pang nagbigay sa hangal ng kumpiyansang magpakasisa sa kababaihan ng Asher Feather Clan. At habang lumalapit sa babaeng si Yor upang simulan na ang malademonyo niyang plano ay makikitang ganun na lamang ang laki ng kanyang mga ngiti na animoy ngayon lamang makakatikim ng isang putahi sa tala ng masalimot niyang buhay. Guys, wag mo muna skip ang ating video dahil may gusto lamang ang Lodi niyong ipabatid. Guys, ipagpatuloy nyo lamang ang pagsuporta hanggang sa maabot natin ang 10k subscriber nang ganahan naman tayong mag-upload at masaya na ang idol nyo sa channel na ito. Salamat! Abangan sa susunod nating video ang mga kaganapan sa loob ng Asher Feather family kung saan ang dahil sa sobrang galit ay susubukan ng ilang miyembro ng Asher Feather clan na atakihin ang patay gutom na si Liang Shu upang matigil na ang kahibangan nito. Bukod pa doon ay makikisali na din sa kasiyahan ng Dark Moon family ang mga patay gutom na miyembro ng Zhao clan kung saan agad din ang mga itong tatapos ng mga miyembro sa Ye family upang ipakita ang kanilang pagsuporta sa Dark Moon family. Kaya't kung gusto mong magpatuloy sa ating kwento ay inaanyayahan kitang pindutin ang subscribe button pati na rin ang bell icon nang sa ganan ay mauna ka sa tuwing may bago tayong upload. Paki-like muna din ang ating video at mag-iwan ka na din ng komento sa ibaba na lalong magbibigay sa akin ng kumpiyansang lumaban, mag-upload. Thank you mga idol.